Yo, yo, yo guys, check, kamusta mga idol? So ayan, mag-update tayo ngayong gabi ng Wednesday. Ayan, no? So buhay pa ba ang lahat? Mga lods, kamusta kayo? Mga idol, huwag nyo na masyadong tignan yung portfolio nyo at masasaktan lang kayo, mga lodi, no? So, ako, hindi ko na tinitignan yung portfolio ko, tinitignan ko na lang yung trade ko. Doon na lang ako, mga idol, no? So, medyo nakabawi na tayo, ayan. Medyo nabawi na natin yung 122 at meron na tayong 134. Ayan, chichempo na ulit tayo ngayon, mga lodi. Umalis kasi ako kanina. Medyo kauwi ko lang. So, kanina bago ko malis, nakabawi na. Sabi ko, mamaya, ayoko mag-iwan ng trade. Sabi ko gano'n, mamaya lang pagbalik. O ayan, pag nag-upload na ako ng video or after. Ganun yung naisip ko. So, andito tayo ngayon, mga lodi, no? Goods naman. Pero, check natin Bitcoin. So, yung Bitcoin, mga lodi, 98 siya, 'di ba? Umabot siya ng double bottom pala 'to. 98.8. So, syempre, pag double bottom, alam niyo na, boom. Ayan na, lumipad na siya. Mga idol, no? So, ngayon, balik tayo ng $102,000, mga lodi, ang isang Bitcoin. Ang XRP naman, balik ng 2.2, no? At grabe to, mga idol, lumabot din to ng double bottom. Hindi, ito halos triple bottom nga to. Umabot naman to ng $2, mga idol, no? $2, grabe, muntik na mag-under ng $2. Nako, muntik na. So ito, mga idol, sa ngayon, ang ating XRP is nasa 2.2, mga lodi, no? So ayan, mamaya chichempo ulit tayo dyan, mga lodi, no? Medyo nakabawi ako dito banda, ayan, dito yan. Nasaan na ba yan? Pag pinipindot ko kasi to, kahit kahit na close, lumalabas ayan, dito pala yung bago ako umalis, nakakuha tayo. Ayan, nag-short ako dun So, ayun. Sakto nga yun, tagal nga hinintay ko niyan mga lodi. Tapos sabi ko, bawi na. Medyo panalo pa ng konti. So, mamaya, may papatalo na, may papatalo na naman tayo. Ano ba yan? So, let's go. Grabe mga news natin ngayon, mga lodi. Punta tayo ngayon sa ating crypto bubble. Ayan, crypto bubble natin, nakaka-recover na. Sa hours, pero sa ating day at sa week, grabe yan. Ayan, boom. Grabe, 15%, 20%. Grabe yung week natin. Talagang durog. Sa day, ayan, medyo nakaka-recover lalo na sa hours. So, ayan recovery pace, mga lodi. Recovery pace. Umpisa na ba ng ating recovery pace? Last day na ngayon ng Ripple Swell. Mga lodi, alam nyo, okay yung trade ko, pero yung portfolio ko sa spot medyo mababa, no? Syempre lahat naman tayo kasi nga bumagsak Sa week pa lang, tignan mo na kung lahat, kunyari ito, negative 15%. Sampa, XDC negative 15%. Doge negative 16%. So kung pagsasama-samahin mo yan, yung portfolio mo, talagang makikita mo mababa lahat, mga idol, no? Kung puro double digit yung negative ng bawat coins mo, HBAR, okay, no? Puro negative 2, mga lodi. So grabe. Kronos nga, negative 18 pa, grabe, tis. So lahat yan, kung meron ka nyan, kung pagsasama-samahin mo yung negative nyan, talagang masakit, makati, mga lodi. At tinatamad na nga, sabi ko nga kanina bang nagda-drive ako, parang ang hirap magpa-good vibes, no, sa mga audience ko kasi tawag dito, ang baba ngayon ng crypto. Parang hindi ko sila mapapasaya. Parang ganun. Pero kailangan natin mag-upload, kaya ganito yung itsura ko, mga lodi. Ayan, kita niyan. Ganito ka pa rin dapat, ayan, kahit na umiiyak ka, kailangan happy ka pa rin pag nag-upload ka ng video. Yee! Kita niyo yan? Mga lodi, pinost ko pa sa Facebook yan Sabi ko, nagki-crypto ka, di ba? Bagsak ngayon yung crypto, di ba, sabi ko, okay lang naman, sabi ko. Tapos ganito yung pinost kong video, okay lang yan. Ano? Kita niyo yan, Jeb, upload ka ng video, wait lang. Kukompose ko lang yung sarili ko. Alright. Kita niyo yan, mga lodi.
Ganyan ako ngayon. Hindi. Pero goods naman ako kasi medyo nabawi ko yung sa trade ko eh. Okay naman tayo dyan eh, mga Lodi. Sa trade natin, as long na medyo nakakabawi tayo at hindi ko naman nagagalaw yung portfolio ko, yung mga nasa spot ko, hindi ko nagagalaw. Actually, pwede ko na nga itong ibodega, pandagdag ko dun. Pero hindi muna kasi baka mamaya bumagsak pa at bigla akong may kailanganin, mga Lodi. At siyempre na-enjoy ko na lang yung trading eh. Kasi ito na lang yung parang ano ko eh, kontra ko sa lungkot ng aking portfolio eh mag-trade. Once naman nanalo ako nagtitrade, nakakalimutan ko yung yung bagsak ng portfolio ko. Pero once na natalo ako, oh my goodness, nagdodoble. Nagdodoble yung hirap, mga idol. Grabe. Pero so far panalo naman tayo, mga lods. Wala tayong problema diyan. So ayan, mag-news na tayo. Kaya medyo masigla tayo ngayon, no? Dahil nabawi natin yung talo natin. So, punta na tayo sa ating mga news. Update ko lang dito, mga idol, dun sa nangyaring sa Louisville, mga Lodi. Ito, may mga malalapit na video, mga Lodi. Ito yung, grabe, may mga tao pa dito. Ayan, oh. Kita nyo, yun yung tao, tumakbo siya, oh. Grabe, oh. Boom, nakakatakot siya kung live yan dyan ka. Nakikita mo yung paligid mo, lumiliyab, mga Lodi. Tapos, syempre, yung ingay niyan, yung sounds ng sabog. Diba, nakakatakot yan, mga Lodi. Takbo talaga si kuya, oh. Meron pa nga dito sa truck, eh. Ayan, oh, nakatambay lang siya. Pero yung dashcam ng truck niya, ayun yung nakakita o nakakapture nung pagsabog ng eroplano o yung pagbagsak ng eroplano. Ayan. Ayan, oh. Wow! Imagine, mga Lodi, nako, ang daming nasawi dito. Hindi pa sinasabi kung ilan, pero for sure marami. Yung pilot pa lang, yung mga nandun pa lang sa eroplano. Diba, automatic na yun. Sa tingin ko, mahirap makaligtas dyan, mga idol. So, ayun yung update natin. May mga video lang na bagong lumabas tungkol dyan. No, grabe. So, nakakatakot, mga idol, no? Ano yan? Parang traumatic experience yan sa mga nakakita, sa mga nasa paligid ng lugar. Diba? Kukwento na nila hanggang tumanda sila, mga idol, yung nangyari na to. Grabe. No, so ito na yung mga mas malala din na nangyari na liquidate, mga idol. 1.7 billion pala, I'm sorry, 1.79 billion liquidated in 24 hours. BTC hovering near 102k. Total liquidation 1.79 billion. Longs 1.3. Mga may nang-liquidate din na short 400 million. Isipin nyo bumagsak yung market pero may mga na-liquidate na short. Ayun yung mga sumusubok eh. Halimbawa, mag 1 hour tayo. Ayan, sa 1 hour, mga idol, no? Tanggalin lang natin yung mga order natin, mga Lodi. Napakadami. Up, ayan, no? Kunyari, bumabagsak, mga Lodi, no? Ayan, bing, bumabagsak. Ito yung mga nag-short sa part na ano pala, mga dapat pala ganito. Ayan. Nag-short sa part dito. Halimbawa, nag-short sila dito and then umangat. Ayan, liquidated. Tapos nag-short sila dito and then umangat, liquidated. So ganun yan, yung mga nadadali nung spike na pataas. Ayun yun, mga Lodi. Isipin nyo, umabot ng 400 million yung mga inabot nun. Grabe naman si market maker, mga idol, di ba? Majority of longs liquidated as the market consolidates. Volatility remains high, but incoming liquidity could spark the next move up, mga idol, no? So, marami pa rin naniniwala na yung pagbagsak na to, ang kasunod ay ang pag-angat. Naniniwala pa ba kayo doon o tuloy-tuloy na? Lodi, tuloy-tuloy na ba ang pagbagsak, mga idol? So, ayan. Ito, punta tayo sa Bitpinas, Ito yung sinasabi ko, mga Lodi, no? So, may yung unang pinail o yung gustong isabatas ni BAM, nagkaroon ng loophole o nagkaroon ng flaws, no? Sabi dito, a solution to the garbage in, garbage out problem. So, ito yan. One of the biggest criticism of Senator Bam Aquino's original blockchain bill was that data could still be tampered. Pwede pa rin matampered with or entered incorrectly, no? Kumbaga ipapasok mo siya ng mali. Halimbawa, sige, ang budget ko, yung isang congressman na buhaya, ang budget niya 100 million. 100 million. Sige, ipasok mo diyan
800 million lang para kahit na tignan nila 800 million lang. Iwan mo na sa akin yung 200. Ay yung 200 nga, 200 million, no, 'di ba? So garbage in, garbage out, sabi dito, before being recorded on the blockchain. So ayan, no, still be tampered with or entered incorrectly before being recorded on the blockchain, no? Bago ilagay sa blockchain, dadayain na nila, 'di ba? Tapos, the senator acknowledged this flaw, ayan, and now proposes stricter penalties, no? Ang gagawin ni BAM, sige, kapag ginawa nyo naman niya, kumbaga hindi niya rin binago eh. Ang binago niya, hindi yung sa blockchain, ang binago niya yung parusa sa gagawa nun. Parang ganun eh. Di ba? Proposes stricter penalties including criminal liability for government official or personnel who fail to upload accurate information or fail to upload data at all. Diba? So ang gagawin niya, pinataas niya na lang yung parusa sa mandurugas. Mga lodi, wala din yun. Mga lodi, di ba? Dapat dun mismo sa hindi ko alam kung kayo, anong masasabi nyo dito, mga lods. No? Pero alam ko naman yung good intention ni Senator Bam eh. Kaya lang sabi ko nga, wag masyadong madaliin to. Kasi habang tumatagal, makikita nyo pa yung mga flaws dyan. Hindi lang ito. Mga lodi, marami pa. Kasi halos lahat, kahit na hindi Pilipinas, kahit mga ibang bansa, bago pa lang din sa blockchain. Mga idol, no, hindi pa rin nila masyadong naiintindihan yun, no? Kasi yung mga ibang professional na crypto, na mga nasa crypto space, na mga nasa blockchain, dati tinatawag na scam lang yan eh. 'Di ba? Dati tinatawag na scam yung crypto. O tapos ngayon biglang magiging magiging legit na, tapos magkakaroon na ng batas. So, yung mga veterans dyan, o yung mga magagaling talaga, hindi ko alam kung ano yung thoughts nila sa mga nangyayari ngayon eh. Mga lodi, di ba? Malay nyo, yung ibang pinakamagaling dyan, talagang sinasabi, hayaan nyo lang sila. Makikita natin yung plus niyan, tayo pinakamagaling eh, o di ba? Sasamantalahin natin. So, kailangan, meron silang makita, o may tumulong sa kanila na magaling talaga, mga lodi, no? At bayaran nila si David Schwartz, papuntahin nila dito. Sila magayos ng batas, mga lodi. Yeah. So ayan, tas eto, natawa lang ako dito. Presenting the buy deep strategy. O ayan, buy the dip. O ayan na, kaso pababa ng pababa, kaya ang dami ng dip eh. Hanggang dumating yung time na wala nang pambili, boy. Pang 10 dip ko na to nabili. O di ba, ganun. So grabe. Nakakatawa to mga lodi. Kayo, nakailang ganito na kayo, mga idol, no? Ako, tumigil na ako nung actually tumigil na ako magbodega nung nag-October na, mga lods, no? Kasi onti na lang. Meron pa rin pala nung mga nakaraan pala nagbodega rin pala ako. Pero siguro nung October mga 2 beses lang ako nagbodega. Ngayon wala. Hinahayaan ko na lang yung token ko doon na ganun yung nila, ganun lang yung kanilang bilang, 'di ba? More on nagti-trade ako ngayon. Actually tapos nilalabas ko na yung asset ko eh. Kumbaga nagti-trade ako and then nilalabas ko na yung asset ko. So ganun. Para medyo ma-enjoy ko naman ng konti. Pero sa totoo lang mga lodi, yung mga hindi, nagbobodega pa rin ako. Hindi ko lang pinaparinig kay boss. Andito kasi si boss eh. Baka marinig eh. So, nagbubodega pa rin tayo ng konti na lang, no? Pero marami akong binubodega. Pag nananalo tayo sa trade, ayan, no? Nagbubodega tayo ng konti. Pero hindi, medyo marami. Ayan. No, yun, mga lodi. Ang kulit na ito, labas na labas. So, ayan. Tapos, asa na tayo? Ito na tayo. Ito, grabe si Daddy. Justin, Trump to make a huge announcement at 1 p.m. ET today, Eastern Time today. He's going to address the recent market crash, praying for our bugs. No? May i-announce daw si Trump mamaya, anong oras to sa Pilipinas? What time is this in Philippines? Barok eh, no? Laki ng daliri eh, no?
Para malaman natin. 8:30. Ayan. 8:48 pala. 8:48 PM. Oh, ngayon ay lampas ano na, malapit na. 8:45 na eh. Oh, yun na, nag-a-announce na siguro ngayon 'yan. So 8:48 PM PST on Wednesday, November 5. Ano ba talaga? 8 o 12? 12:48 PM. Oh, ayan eh. Ito ata. Ito ata mga lodi. Di ba? O, mamaya pa pala yan eh. So, abangan na lang natin kung ano yung mangyayari. Tapos ito. Ito, speaking of Daddy Trump. Ay, hindi. Sa China pala to. Justin, China suspend. No, ito good news to mga lodi. Good news to sa US. Suspends 24% tariff on US goods for 1 year. Beijing today, November 5, 2025, the People's Republic of China will suspend for 1 year extra 24% tariff it imposed on US goods in April. Additional, from November 10, duties of up to 15% on selected US agricultural imports will be lifted. O, isa pa yun. According to Treasury Secretary Bessent, US-China trade relationship is in good place. So, ayan pala eh. Goods naman pala mga lodi. So bakit bumabagsak ang ating market mga idol, no? So hintayin natin yung sasabihin ni Trump ba't bumabagsak siya, makasagot niya. Pero ito mga lodi ito yung sinasabi ko mga idol, no, na talagang history repeat itself mga idol. Tingnan natin ito Breaking, the repo market just broke. The Fed just injected 29.4 billion into the banking system via overnight repo. The biggest since 2020. Isipin nyo, since 2020, ito yung pinakamalaki. In 2019, ganito yung nangyari din, mga lodi, noong 2019. No? This exact scenario triggered 255 billion in emergency liquidity. Nung ginawa nila yan, nagkaroon ng 255 billion emergency liquidity. No? Marami ring natalo, mga lodi. Pero ano yung sumunod? Followed by 6 trillion in QE after COVID conveniently appeared. Ignore the noise because this is how every major liquidity cycle begins. So, ayan mga lodi. Nako. So, pagkatapos daw ng mga gantong pangyayari, ang kasunod is, kasi yung nangyari dati, followed by 6 trillion. Grabe yan mga idol, di ba? Oh my goodness. Ako, hindi pa rin ako sumusuko. Kasi may drone akong target date eh. Kaya kahit anong mangyari wala lang sa akin. Nothing burger lang Nothing burger lang sa atin eh. Pero syempre, kailangan marami tayong plan. Plan A, Plan B, Plan C, mga ganun, di ba? Pero so far, goods pa rin naman tayo. Kasi inaasahan ko na yan eh. Inaasahan ko na bago lumipad, magkakaroon ng event na talagang madudurog o magkakaroon ng event na maraming masishake out. Magkakaroon ng event na talagang maraming aayaw sa crypto bago lumipad. Ayun yung way nila eh, para iwan yung mga investor, no? Sila lang yung magtagumpay. Ganun yung way nila, ma-shake out lahat. So eto na yun mga idol, no? Maraming nangyayari ngayon na yan, sir, grabe. Hindi mo na nga inaasahan na babagsak ng ganito kababa eh. 'Di ba? Pero bumabagsak pa rin. Actually, taragis yan eh. Buti na lang talaga nung natutulog ako, hindi ko iniwan yung trade ko. Kasi, labas naman ang labas to kahit di ko na nga inaano. Kasi ito yung pinaka-support ko, sabi ko, strong support na to eh. Ito, yung 2.1. Sabi ko, napaka-solid na support na niya, no? Ang laki na, isipin nyo, kailan pa to? October 10. Ay, hindi, October 17. O, di ba? Halos mag-iisang buwan na to. Mga idol, kulang-kulang. O, sabi ko, imposible naman yan. Balikan yan ngayong araw na to o ngayong day na to. Putik yan, biglang binasag, no? Sabi ko, oh my goodness, grabe. Kasi ng mga bandang dito na yan, nag-position ako. Tapos, ang aking liquidation, lampas dito. Sabi ko, lampas na yun sa 2.1. Malabo nang abutin yan. Puta, pagising ko,
bumagsak eh. Buti ka mo, hindi ko kinasa yung trade na yun. Kung kinasa ko yung trade na yun, buti, kubos talaga ako eh. Buti ngayon, oh, ito, sa tingin ko, ito na yung pinakamababa na ito ngayong November. Eh. Ngayong November kasi ito pinakamababa ng October di ba? Itong 2.1. So sa tingin ko, ito naman yung pinakamababa ngayong November. November, mga lodi. Hindi natin alam kung mababalikan pa itong, ano na to, $2, mga idol, no? So kailangan makaposisyon na ako bago tayo maiiwan. Pero naglalaro lang kasi ako up and down lang tayo. Kaya nga marami tayong trade eh. Hindi ko iniiwan. Kasi kung iniiwan ko yan, imagine mga lodi 1 minute. May position akong long dyan eh. Mga idol 5 minutes pala. Sorry. 5 minutes natin. Imposibleng wala akong position na long dyan. Sa dami kong trade. Ay, wala nga. Ito pala sa kabila. Ito, ayan, no, may position akong long dyan. No? Ayan, no. Oh, ibig sabihin, kung etong long na to, hindi ako nag-lock profit diyan o hinayaan ko na lang siya. Kailan to? Ngayon din pala to. Oh, ngayon din no, kanina siguro tong umaga. Oh, yan no. Kung hinayaan ko na lang 'yan, o di ano na, kaya lang hindi, ginawa ko, naglalaro ako dito. So up and down tayo diyan, no? Pero kung hinayaan ko na lang 'yan, siguro laki din ng panalo ko. Kaya lang boring 'yun eh. Boring yung ganun, hindi tayo matututo eh. Sa ganun eh. So, at least, so far, medyo nakabawi naman tayo. Mga idol. O yan, grabe pa. Ano ako pa-freestyle lang sa news O, ito na, no? Tapos ito. Naku, good news to. Mga idol, Cointelegraph pa yung nag-post nito. India's Madras High Court has legally recognized XRP as a property. Grabe naman yun. Property na yung XRP, granting it protection under criminal law. Ganun kabigat, mga lodi. Ginawa ba nila to sa ibang coins, mga lods? Ba't nila ginagawa to sa XRP? Ganun ba special yung XRP? Ba't ginawa nilang property na? O, tas granting in protection under criminal law pa. Grabe naman yung India. Walang alam yung India. Wala naman yung XRP na yan. Hindi naman magaling yan. Sabi nila. O, yan mga lods. Tapos, ito. So, nung kagabi ata to, kaninang event, no? In-interview yung Tikrium CEO. Ayan. Sabi ng Tikrium CEO mismo, mga lodi, no? Ito, ayan, siya. The last half. Ito pala. Isa pa tong parang paasa ba to o good news ba talaga to? The last half of November is going to be big for XRP and Ripple. Oh, di ako nagsabi niyan Si Rufientes, di rin siya nagsabi niyan. Ang nagsabi niyan, yung Tikrium CEO. Said Tikrium ETF CEO Gilbert Yisal. Ayan, follow natin. During a recap of Ripple's Day 1, head on a swivel, ladies and gentlemen, believe. So, ayan At ito, may napapansin kayo dito, mga lodi. Ayan, yung Evergreen na barko na merong mga laman na cargo. Ayan nasaan na yun? Basta yun May issue dyan, mga lods. Ito na. Ito. Sabi dito mga lodi ni Echo. Ito si Echo, rin to? XRP Army yan Sabi niya, bro, we need answers. What the F? Sabi niya, why is a display of Evergreen cargo shipping container boat at the Ripple Swell event? An event that has some of the biggest elite financial companies from all across the world going over the future of finance. They better have a good reason for this because my fellow Anons know what Evergreen code name is for and what some of the shipping containers are used for. So ayan, marami rin nag-post nito, mga idol, no? Here's your answer. Ang nakalagay dito, how is Interledger like a shipping container? It's not a Riddler. It's a solution to a fundamental problem. Oh, grabe. So, lahat sila mga lodi, ito hindi to biro, mga lodi, seryoso to. Sa tingin niyo yung mga nagre-riddle sa XRP, joke lang, mga lods. Kasi iba sinasabi, joke lang yun Wala yan. Kumbaga, iniisip nyo lang yan, pero hindi yan totoo. Totoo, mga idol. Totoo, ako nagsabi sa inyo. Ito, tingnan nyo to
Many are curious as to why Ripple has a Evergreen cargo shipping boat at their swell event. Type Evergreen into the Gematria calculator and it comes up as the same English and simple numbers as Bearable Guy. Si Bearable Guy, siya yung laging nag-riddle. Sabi niya, it's just a coincidence? I think not. Clearly, someone inside Ripple is behind the account that has been riddling about XRP playing 5D chess with everyone, mga lodi, no? So, kapag inano mo daw yun, sa geometric calculate, Gematria pala, Evergreen, ito yung mga lumalabas. Bearable Guy, Ascension, Kitsume, Evergreen, yan. Si Bearable Guy kasama. Ayun yung hint nila dyan, mga lods, no? Kaya ito po, ito nga, Ripple Swell event. Look at they have at the event. The signal of taking over to the old system. Evergreen is under the control of the military now, and XRP will distribute the value across the world, not like the old slow sweep system. So tingnan niyo mabuti, mga lodi, isa pa to itong message ni Trump na to, mga idol. And so it begins. Ngayon lang to, ay kahapon to, ayan, no, November 4. Ito yung parang ano ni Trump sa Truth Social niya, no? And so begins. Ito rin yung logo ng mga sa riddle, mga lodi. So it begins din. Ayan, no? So it begins. 'Di ba? Ba't sasabihin, ay, ano yun, lagi na lang nagkataon, mga idol. Tapos yung itsura ng Ripple Swell na mga cargo tas kulay green, parang ganito. Ano. Ayan, no? Nako, grabe. Alam nyo, November 5th will be the most important day in the history of America. 2024 pa to, mga lodi. So, hindi natin sure yan. Tawa ako, nakita ko si Bongbong doon. Ayan. So, ayun yung news natin, mga idol, no? Ako, umalis kasi ako kaya hindi lang nakita natin news Tapos mas focus pa ako sa trading, no? Pero goods pa rin, mga idol. Naku po, sarap mag-short dito. Wag sa mga ganito, ayan, no, yung mga candle na ganyan, sunod-sunod na pantay-pantay. Gusto ko, ang naisip ko dito mag-short, tapos ang stop loss ko dito sa dulo ng week na to. Ayan, yung week na yan. Ayan. Mag-short, ganun. Tapos, pag tinamaan, ibig sabihin, mali ako ng decision o mali ako ng kalkulasyon o ng hula, maghihintay na lang ulit ako. Titingin ulit ako ng mga something. Ito nga, ginuhit ko to. Nisip ko, magkakaroon ng ano dyan, magkakaroon ng something dyan. Ayan. Pwedeng ganyan yan, Diba? So, pwede pa siya maglaro dito bago niya ma-break yung something. Pwede siyang break pataas o break pababa, mga lodi, no? Ayun yung iniisip ko lang, Kasi syempre, may kita mo naman yan, Kapag technical TTA ka, ikaw na rin naman gumagawa ng mga guhit-guhit mo, Nasa inyo yun kung mapapaniwala mo yung sarili mo o hindi, di ba? So, ayan. So, basta tayo ng comment nyo, mga idol, Sa mga gustong manalo ng pa-Gcash ni Boy WhatsApp, mga lodi, syempre subscribe din kayo sa akin. Pero subscribe kayo kay Clovis. Ayan, no? Sa December, magpapa-raffle si Clovis, mga idol. Magpapa-Gcash siya sa mga nakasubscribe sa kanya. So, sana manalo kayo, mga lods, no? So, pero dapat nakasubscribe kayo. Choy, tignan mo kung ilan yung subscriber mo. Bilis. Tatakpan ko ng daliri ko. Surprise ko siya. Tingnan mo, bilis. Wing! Yes! Puro ka yes. Di ka naman nag-upload, Nag-animate ka na ba? It's so hard to animate No? now. Why? Cause when I move the finger, it's just stuck. It just stuck. Mamaya tayo mag-usap. Sige na, mag-upload pa ako. Magbabasa ako comment Ayan, no? So, ano kayo dyan? Subscribe kayo dyan, mga idol. Tapos may chance kayo manalo. Siya magpaparapol.
Yan, buti pa si Boy WhatsApp may parapol eh. Si Jeblo wala eh. Yan, subscribe kayo sa akin. Ayan. Unang bunot ko ay unang comment, bot Ba't walang delete report lang nakalagay? Ay, sa akin ba to? Hindi ata sa akin to. Is this my comment section? O, sabi ko na hindi. Ito pala, ayan. Si Disley, shoutout sa'yo. Sinusumpong hika ako sa trade. Sabi ni RC Man. Bantay ulit sa bear market. Same idol, sakit sa mata, 700k na sana. Uy, sayang idol, no? Laki ng asset mo, Sana alls. Idol, kapag laging lumalabas ang umiiyak na camel, baka matuluyan na siya. Okay. Pero hindi yan. Kulang pa daw yung lugmok, konti pa para lumipad na. Kaya nga mga lodi, no? Parang gusto pa nila talagang ubusin lahat eh. Hindi ba lang na-realize na tama na, okay na, paliparin nyo na. Sama-sama na tayo. Nagpakita na naman yung camel, sabi ni Clavis. Grabe, dami nang dinaanan ng eroplano. Hindi ba alam nung pilot na nagliliyab na yung eroplano para naihinto niya yung eroplano nung palipad pa lang? Hindi natin alam kung ano nangyari doon, mga lods eh. Pero syempre, pilot yun, alam niya. Siguro naman hindi niya ginusto yun, syempre. YT algorithm is more aggressive now, ang sabi niya. Para sa akin, YT algorithm is more stupid than before. Dami ng kung ano-anong echeche-boreche ng YT, puro AI, puro palpak naman. Ang kinakainisan ko sa YouTube yung mga nagko-comment ng bot. Marami nagko-comment ng bot eh. No, mga lodi. Kaya nga kunyari pag-upload ko, tapos biglang nagkaroon agad siya ng 100 likes, parang ganon, sa maiksing oras lang. Biglang tatadta rin ng bot yung comment section ko. Parang ganon eh. Kinukuha ng algorithm ng mga bot yung yung ganon. Yung pag medyo marami nagkaroon agad ng likes, biglang tatadta rin nila ng comment na titignan nila pag crypto din yung i-comment nila, magpo-promote sila ng mga sutoy na coins. Kaya wag kayo makikipag-interact sa mga nagko-comment sa video ko na alam nyong bot mga idol. Nako, baka madali kayo niyan. Siguro sa bear market na lang ako magbobodega, XRP pa din trip ko. Doon kasi mas mababa pa yan, meaning mas madami akong pwedeng mabiling coins. I-enhance ko na lang muna yung trading skills ko since hindi pa naman ako marunong niya sabi niya. Pero puro short ang yayariin ko. Nasaktuhan ko kasi yung biglang dump ng market kung kaila ako naglong. Yun. Sige, ikaw bahala idol kung ano ang iyong trip, no? Si Jade Kyle, shoutout sa iyo. Comically, grabing pagbaba, di ko ramdam yung bull run. Compare ng 2021, mukhang patay na yung 4-year cycle. Wala. Di pa naman tapos yung cycle, idol. Naman, no? Ako, Boss Jeb, spot trading lang ako sa Y. Nag-spike bigla yun. Tignan mo sa 1 hour time frame pa, baba yung chart nun. Pump and dump. Hintay lang ako ng entry ng 1 minute time frame gamit stochastic RSI tsaka EMA cross para kang nag-future ng low leverage. Basta malaki rin pang spot mo. Ayan, sabi ni Idol. JTB. Ayan, 94 official. Shoutout si Idol. Master Fits. Super camel na, sabi ni Idol, no? TikTok best. Shoutout boss from South Korea. Ikaw ang inaabangan ko tuwing ako ay panggabi sa trabaho. Uy, shoutout sa iyo, Idol, si LD. Ayan, no? Shoutout sa iyo po, Idol po. Magandang gabi po. Gabi ba ngayon dyan? Ayan. Super Robert, shoutout sa iyo din. Usually kasi nasasamid ako. Usually kasi kung ano ang gusto ng puso mo ay talo yon. That's my experience. Pwede nga no? Bear market na ba, idol? Pusong bato? For me. Ano ba yun? Lamig. Ayoko. Ayaw, mamaya na. Lamig ako for me, hindi. Shake out pa lang to. Shake out pa lang tayo, mga lodi. Ang tingin kong bear market 2026 eh. Pwedeng mali ako mga lodi. Hindi ako lagi tama, no? Camel is back. Ginawa ng ritual yung video ng camel mga delusional, akyat konti, crypto market, pero maganda pa ulit yan ng malala. Mark
Steven Resco. Di pa ba kayo pagod? Hindi naman, ikaw pagod ka naman. Siguro ikaw pagod ka na. Di ba? Ganun lang 'yun eh. Huwag na kayo mag-futures trading, sa spot na lang tayo. Masyado nang manipulated ang market. Pa-wash out Idol Herbert Bacon ng Davao City. Ayan, shoutout sa iyo Idol Herbert. No, pwede yan. Alam nyo mga Lodi, ako nagtitrade lang naman ako. Maliitan lang naman. Alam, nakita nyo naman yung mga USDT lang na. Yung 122 USDT ko, ang tagal na. Di ba? Nilalaro-laro lang natin. Kumbaga naglilibang lang tayo ngayon. Lalo na't mababa yung market. Kasi kung magpo-focus ako sa spot ko, lagi kong titignan, wala akong ginagawa. Maubor yung ako niyan. Nako, baka ibenta ko na lahat. No, kaya naglilibang lang tayo, mga lods, no? At napaka-importante na kung nagpo-futures trading kayo, dapat mas marami kayong nasa spot. Okay? Kasi yung nasa spot, mga lodi, ang diyan, sabi nga ni Boss Robo, kung kaya mo mag-survive, magpa-profit ka sa spot trading, mga lodi, no? Kumpara sa futures, no? Kasi yung futures parang sugal na talaga yan, mga lodi. Alam niyo naman pag sugal, di sigurado ang panalo, di ba? Ganun lang 'yun. Shoutout sa iyo, Herbert Romualdo Saturno, pag nagpiso talaga ang H-bar nitong bear market, saka ako bibili ulit. Tapos hihintayin ko mag 20 pesos sa bull market, sabi ni Romualdo. Sana magtupad yung plano mo, Idol. Ayan. Pag nag-bear market, mas lalo na bababa portfolio ko. Tapos 4 na taon na naman ako maghihintay bago makabawi. Hirap pala ng crypto, tao pala may control sa kanila. Kaya sabi ng iba, scam ang crypto. Ilabas mo na ngayon, balikan na lang sa dulo ng bear market. Maganda magbodega sa bear market, Lods. Mag-spot ka muna para paglipada na, kubra na lang ng kubra. Englishin mo nga. Si Tomoya. Okay, Lods, pag-ipunan kayang bear market. Sana tama kayo mga Lodi Hold lang mga idol, ganyan talaga, pasasaan ba tataas din yan, still watching pa rin. Alam nyo mga Lodi, sabihin ko sa inyo words of words of wisdom to. Lagi ko na ito sinasabi dati mga Lodi na tatlo lang ang rules mga Lodi pagdating sa crypto. Kasi syempre marami mga bago, baka hindi nyo alam to, sabihin ko na. Tatlo lang mga Lodi, no? Unang-una, kahit gaano kataas o kahit gaano kababa, dito na tayo magsimula sa baba kasi bumaba yung market Kahit gaano kababa mga Lodi ang crypto, no? O ang Bitcoin o ang market, mga idol, tataas yan, mga Lodi. Matatapos yung bagsak niyan, mga idol. Matatapos yan at tataas din siya ulit, mga Lods, no? At pangalawa, kahit gaano kataas, no? Kahit gaano kataas na yung crypto, tas marami nagsabi na wala na, hindi na to bababa, men. Always to the moon na to. Bababad na tayo dito sa langit, sa ulap. Hindi yun mangyayari, mga Lodi. Kahit gaano kataas yan, bababa yan. Babagsak yan, no? Ayun yung dalawa. Una, kahit gaano kababa yan, tataas yan at makaka-recover yan, makakabawi yan. At kung gaano kataas yan, mga Lodi, magbababa ulit yan. Ganun lang yan, mga idol, no? Bababa, tataas, ayun ang sigurado dyan. No, ano pa yung pangatlo? Ang pangatlo, mga idol, hindi mo machitsempohan yung bottom at ang top. Hindi mo kayang tsempohan yan. Dahil dun sa mga rules na yun, nagkakaroon ng strategy. Dahil doon nagkaroon ng DCA. Dahil doon nagkaroon ng DCA pababa, DCA pa papasok, DCA palabas. No? Dahil doon na hindi mo nga kayang hulaan 'Di ba? Kahit ano pang gawin mo, mga Lodi, hindi mo mahulaan yan. So ayun lang yung tatlo na yun. Kahit gaano pa kababa, tataas yan. Kahit gaano ka pataas, bababa yan. At hindi mo mahuhulaan kung saan yung pinaka-top at pinaka-bottom. Ayun yun. Legit yun, mga Lods. Kung bear market na, hold lang at magbodega. Maaga ang bear market, maaga din bull market. Pero di pa tapos ang 2025, may pag-asa pa. Pero sa totoo lang, sobrang mapaglaro ang market ngayon dahil kontrolado nila Trump. Pero ako nag-aabang ng bear market para makapagbodega ng bongga. Sabi ni Lab Hug. Ayan, shoutout sa iyo, Lab Hug. Ayan, pahag nga. Welo Campo, waiting for 80 to 90% drop all in, pati kaluluwa.
Ay, cons pag naghihintay ka ng ganyan, paano pag hindi siya umabot ng ganyan? Hanggang 70% lang siya tapos lumipad na. Eh di naiwan ka na. Ibig sabihin, hindi mo nga kain tiyempohan yung bottom eh. So, kung ito man yung bottom, hindi mo matitiyempohan yan. Kaya nga may DCA. Habang bumababa yung market, doon ka naglalapag ng naglalapag. Diba? Habang pababa yan, oy, bodega. Habang bumaba, oy, bodega. Oy, bodega. Para pag lumipad, yung binodega mo dito sa medyo malalim, bawi na, panalo na. Habang yung nandito, pabawi pa lang. At nananalo na yung nandito mo sa ilalim, nababawi niya na yung mga nandito sa taas. Diba? Parang ganun. Ako, Lods, masaya kasi nag-pump yung kite. Yung bago list sa OKX sabay lipad kanina. Benta agad at bili ko ng mga utility token. All in na ako sa Zebek. Oh. Sabi ni Lister Blanco. Sa inyo yan ha, hindi ako nagpo-promote ng coin sa mga Lodi. Pero alam nyo naman na bias ako sa XR. Pero hindi ko pinopromote yun. Sabi ko nga, huwag nyo nang bilhin eh. Kasi hindi naman ako financial advisor eh. Do your own research. Huwag kayo masa akin para bumili, magbodega o mag-hold ng kahit anong coins. Mga Lodi. Santos Jandel, shoutout sa iyo. Si Juan de la Cruz, shoutout din sa iyo. Ayan, salamat Juan de la Cruz sa pag-subscribe kay Boy WhatsApp, kay Clovis Gaming. Kayang-kaya tiisin pagbaba ni XRP, lalo na naipon ko lang ito sa airdrop ni Shaman Wallet. Shaman Wallet. Almost 5-digit XRP ang naipon ko. Grabe yun, 5-digit XRP. May 10,000 XRP ka. Sana all. Ayan, airdrop ni Shaman Wallet 2021 pa ako naka-hold kay XRP. Ayan, shoutout si Idol. Grabe, ang dami XRP ni Idol, oh. No? Pengi. Baka naman. Pag tumaas si XRP, balatuan mo ako, ha. Ayan, si Romeo Raya. Ayan. Ay, salamat. Narinig ka uli. Oy, shoutout si Idol, ha. Mukha na mismo ako, ha. Sa tingin ko, Idol, kailangan muna malis si RLUSD sa lahat ng exchange like USDT bago lumipad sa XRP, BTC, RLUSD. Meron ng mga exchanges pero sa tingin ko nga, sa Bitget kasi meron ng RLUSD. Ewan ko kung ano ba yung sa'yo? Hindi ko alam eh. Pero more on sa lahat ng mga main o yung mga mainstream na crypto exchange, ando na yung RLUSD. Always watching, boss, magbodega na kayo, sabi ni Cela Bila. Ayan, Quantum Epics present, Idol. Sana bumaba pa nga para makapagbodega pa tapos sabay pump sa December. Sana nga, Idol, no? Romel Babiera. Uy, may Babiera dito sa amin malapit sa ospital. Yung si Dr. Babiera. Doktor yun, boss, di ba? Ha? Si Dr. Babiera sa Facebook. Kahit abutin pa ng 2030 ang XRP, hold lang at continue buying for the retirement. Buti pa si Idol, no? Ako kasi, iti-take profit ko kasi muna yan kasi gusto kong tulungan yung parents ko eh. Kaya, kung magkakaroon ako ng profit ngayon, tutulong ko muna sa parents ko. Ayun. Tapos saka na lang ako babawi ulit sa akin. Saka na ako sila muna. Giancarlo, ayan, hold lang, pagpapump din yan soon, sabi ni Idol. Bitcoin Honey, shoutout sa iyo, si MG Gaming. Baka isisi nyo na naman kay Trump, kaya bumaba. Mamaya malalaman natin. Salad Channel, ayan, pag panalo na, takbo na, sabi ni Idol. Wala tayong no choice, wag magbenta, paper loss lang yan. Tama, paper loss. Wala nang ititiis, Boss Jeblo, sa akin na, sakit na sa loob. Balik mo na sa sardinas at itlog na ulam. Ako nga, diet na eh. Pero di ko magawa eh. Gusto kong mag-diet pero di ko magawa. Idol, sa tingin ko, January 26 magkakaalaman. Pwede. Andito na tayo mga loads. Kaya hold lang. Kaya kaya natin to. XRP to the moon. Shoutout po. Ayan. Pang ilang by the dip na yan. Oo nga eh. Bilhabi, shoutout sa iyo ha, Sinochi. Iwas muna sa trade. Bodega na lang ako. O ayan. Pwede naman yun. Ako nga, sabi ko nga, wag na kami muna mag-trade eh. Inaano ko lang yung pinapakita ko lang sa inyo yung trading kasi nga ito nga yung libangan ko na lang ngayon, no, para hindi ako nalulungkot sa pagbagsak ng crypto, mga idol. Kapag nananalo tayo sa trading, medyo natuto na napupunan yung aking lungkot,
na mga Lodi, no? So, ayan na, pasok na pasok sa triangle opens natin to, mga Lodi, Yan natin. Grabe, naiinis ako pagka ganito yung galaw, yung medyo na straight lang. Nakaka-boring yung galaw niya. Ayan, nakaka-boring yun, mga dito. Nainip na ako niyan. Nanonood na ako kapag naghihintay ako ng position, nanonood ako ng kung ano-ano habang naghihintay ako para hindi ako mainip tas mag-early position ako. Nako, pinakayo ako. Pagka gano'n, na-realize ko nag-early ako, kahit talo ko, kinakancel ko yung trade ko Kaya nga minsan may makikita kayo sa position history ko na mga 0-0 lang. Doon yun pag nag-early ako ng position, kinakancel ko. Grabe trade kagabi, digmaan lahat ng long position ko, olats. Unang 10 USDT ko sa futures, nilamon lang, next $20, tapos $20 ulit, taragis yan. Para kang nagre-revenge trade na pagka ganun, idol Napakurot ako sa XRP ko ng 5K, tapos nasaktuhan ko ng short naman ako. Ayun, naka 60 USDT. Naka 60 USD. Panalo ka pala Nakabawi, tapos tumigil na ako. Nabuy ba ko din yung kinuha kong XRP. Ayan. Kapag ka ganun, yung puro talo ka na, kunyari, pag trade mo, kinain agad yung stop loss mo. Taragi siya mali Kunyari, pinipilit mo maglong, halimbawa lang sa ganito yan, sa example. Pwede mangyari yan dito So, bumaba na dito, di ba? So, naglong ka dito sa position na to. Tapos, boom, umangat. Uy, grabe, profit na ako ng $30. Tapos, unti-unti. Tapos, hindi ka naglagay ng lock profit mo. Inabot ulit to. So, ibig sabihin, break even ka uli. Tapos, nag-negative ka na. Ayun yung mga part na, na parang nakakapagsisi, hindi ka naglagay ng lock profit. Tapos, oh my God, di bumaba. Sabi, tinamaan na yung stop loss mo. Out ka na. Di nababasa na yung yung asset mo. Tapos, bumaba dito. Ayan, magandang sample to. Ayan, bumaba dito. Tapos nakita mo yung dalawang candle na to, pataas. Uy, eto na yun, tamang long na to. Kasi ang bias mo talaga nung una pa lang, long sabay bumaba na naman, tinamaan ka na naman ulit. Tapos sabi mo, pahinga muna ako. Tapos nakikita mo to, uy, umangat na, sige, maglulong na ako. Tapos biglang kinain ka na naman. Ilang beses nangyari sa akin yung dati. So, ang ginagawa ko pag ganito, hinahayaan ko na muna. Kasi 1 minute time frame to Ang gagawin ko, mag-15 minutes ako, kaya mag-5 minutes time frame. Pero usually 15 minutes time frame. Kasi nakakalito yung 1 minute, kala mo ang tagal na nun, pero ang bilis lang pala nun. No? Ayan, tip yun sa inyo. Pag tinignan nyo na to, iba na. Uy, hindi nga may kita nyo yung bias dito Sa mga Siyempre, di pa kita yan, ganyan. Halimbawa, ganyan, No? Dalawang candle pa lang, baka bumaba pa yan. Ayan, biglang magpiprint ng ganun, pang, di ba? So, dito mo na makikita ngayon yan. Pag sa ganito na, tas malayo, kasi malayo, wala kang anuhin dito wala kang titignan labas ang labas yung trade. Wala kang titignan. So, ang gagawin ko, 1 hour ko na. So, pag naka 1 hour na yon mga idol, labas na naman. Kaya ayokong pinapakita to, nasasarapan Dito na ako babasin yan sa mga malalayo. Tapos titignan ko dito. Okay. Tapos saka ako mag 1 minute uli. Balik tayo sa 1 minute pag nakita mo na yung medyo mahaba-habang time frame. Mag-relax mo lang yung utak mo kasi kapag ka ganun, nagre-revenge trade ka na, sunod-sunod na talo mo nun. Kasi talagang pababa na yun Pinipilit mo maglong kahit alam mong pababa na. Yung momentum nun nasa nasa downtrend na. Madalas pagka ganun, no? Yung momentum nasa downtrend na pero pinipilit mo maglong. Kakainin ka talaga nun, mga lodi. Sana tayo? Pahaba yung freestyle ko Boss, idol, sino nagturo sa'yo ng strategy mo na 50% ng movement yung trade mo? Nakita ko lang yung kay Boss Robo. Mga idol, no? Pag nag-trade tayo, lalo na pag 1 minute time frame, ang strategy lang natin dyan, 50% tsaka basic resistance tsaka support lang tayo, mga lodi, ganun lang. Hindi ko na kailangan nung malulupit na TA, yung mga technical analysis na matindi. Medyo hindi ko na ginagawa yun. Hindi ko naman kaya yun No, yun lang, minsan sinuzoom out ko, nag-1 hour, pero tinitignan ko lang yung structure nung mismong chart. Pero hindi na ako bumaba. Kumbaga, pag nakita ko na, uy, ang bias nito pala parang Kasi ito, tingnan nyo to. Kung tutusin ito,
parang titignan mo parang mas lamang yung long eh. Pwede mo pang isipin na baka bumaba pa siya. Pero pag tinignan mo sa one day to, mga lodi, ang bias nito ang bias nito uptrend. Ayan, nakakainis yung ano na to. Ayan, oh. Hindi nyo naman yan, no? Di ba ang bias niya parang aangat na siya dito, eh. Makaka-recover na siya, eh. Tapos tignan mo, daming ano dito, oh. Structure dito, oh. Parang inisip ko, putik. Paangat na to. Sa one day yan, ha. Ayan, oh. Isang candle pa lang, oh. Sa one day. Parang feeling mo, makaka-recover na siya pataas. So, ang bias mo dyan, long. Kapag nag-short ka na, pag balik ka sa 1 minute, ang bias mo na dito, long na. Pero pag tinignan mo to, parang ang pangit maglong. Ang pangit maglong kasi nandito na siya sa taas, eh. Di ba? Ganoon na yung mangyayari niyan, eh, sa 1 minute. So, ang gagawin mo, hahanap lang ako ng konting drop, no? Halimbawa, nag-drop lang siya ng konti dito. Tapos yung mga malalaking wick, ayun na yung aabotin ko ng stop loss ko. Kailangan di na umabot dito yung aking liquidation, no? Yung stop loss hanggang dito. So, ganun, maraming tumatakbo sa utak ko pagka ganyan, eh. Mga lodi, bahala na si Batman. Ayan, Junel na, Paulo Pangindian. Tama ba? Ayan, shoutout sa'yo. Pasensya na kung mali yung basa ko ng papelido, ah. Junel Nael, shoutout sa'yo. Big C, super discount boss. Jeblo, imbak lang marami para pag lumipad, may kasabay na sa last bull run this cycle by the dip. O, ayan. Juna Bendaño, always shoutout sa iyo. Syempre, King Shangsheng, ganun din. Same idol. Ako din, na-liquidate din. O, tama, parehas kami. Keep holding, guys. Nasa dulo ang liwanag. O, si Chris Pogi. Itsurang camel na rin yung chart, boss. Mukha na bang camel? Angelito, shoutout sa iyo. Si Jandel. Grabe nangyari kahapon, idol. Dami na liquidate. Yes, tama ka dyan. Si OJT, shoutout. 62. Kuya Jeblo, birthday ko ngayon. Masaya na ako, mabati mo lang ako. Ayan, shoutout sa'yo, 62. Happy birthday, mga lodi. No? Guys, batiin nyo nga 62. Loy, batiin mo 62, happy birthday. Sabi mo, happy birthday, 62. Happy birthday, 62! Ayan, ha. Di lang ako bumati sa'yo, pati si Boy WhatsApp. Books, shoutout sa'yo, idol. Nakasabay ako kay Boss Robo. Kagabi, 18 profit. O, ayan, congrats sa'yo, idol. Si Engineer Lloyd Cortez. Engineer, ano ba nga yung ating mga, ano dyan? Flat control project. Ano sabi mo? Bading ata ako, bossing. Mali ata predict ko. Nako, hindi naman, idol. Ikaw makasagot niyan, ha? Si Sham Seyan C. Ayan. Shoutout sa'yo. Oh, hindi ka first, ha? Si Mozulingo, shoutout sa'yo. Ang nag-first is si Books. Ayan, oh, ano. Grabe si Books, oh. First champion. So, ayan, grabe. So, sana enjoy nyo yung ating video ngayon. Kita-kits tayo bukas ng umaga. Alam nyo na yan, mag-update tayo. Every day, mga lodi. Grabe yung pinapayo ating ng Ripple ngayon. Kita-kits tayo, mga lodi. Maraming salamat sa mga nanood. Siyempre, huwag nyo kalimutang i-like yung video natin. Sa mga wala pang crypto exchange dyan, check nyo yung link dyan at sa description. Siyempre, may bonus dyan and discounts, mga loads, no? At siyempre, sa mga gustong manalo ng parapol ni Boy WhatsApp, siyempre mag-subscribe kayo sa kanya. Andyan din yung link niya, Clovis Gaming. So ayun, kita-kits tayo. Maraming salamat sa mga nanood. Magandang araw sa inyo, mga kapatid. Magandang gabi pala. At What's up? Subscribe to Clovis TV, subscribe to Jeblo. If you want to subscribe to me, it's link in the description. Also ba yan? Batapi. Sorry. Also in the link in the description, there's bonus and discounts. Also, happy birthday, 62. 62. Bye-bye. Kita-kits tayo bukas sa mga idol.